Anunsyo ng pinuno na dito muna kami magkakamping para sa gabi. Sinundan ito ng koro ng mga pagod na buntong hininga. Hapo na ang mga porter, ang kanilang paghinga ay mabigat at paos matapos ang milya-milyang nilakad namin. Kailangan ko ng sandaling katahimikan palayo sa amoy ng pawis at mga hayop. Naglakad ako patungo sa mga anino ng gubat, habang nilalamon ng dilim ang liwanag ng araw sa likuran ko. Hindi ako nagtagal na nag-iisa. Nahanap ako ni Siolyon, may hawak na umuusok na mangkok ng sabaw ng baka. Tiningnan niya ako ng may malambot at umaasang ekspresyon, sinasabing inihanda niya ito para sa akin. Bago ko pa makuha ang mangkok, nagbago ang ihip ng hangin. Isang malamig at matalas na presensya ang lumitaw mula sa kadiliman, si Umunhay. Inabala niya kami ng may madilim at kalkuladong tingin, humakbang pasulong ng may liksi na nagpapakita ng mataas na antas ng cultivation. Bago pa ako mag-react, hinawakan na niya ang braso ko, magaan ang haplos pero mahigpit ang kapit. Ngumiti siya ng mapang-akit at bamulong ng imbitasyon na sundan siya sa kailaliman ng mga puno. Sinabi niyang mayroon siyang sagot sa nais kong malaman at nagsabing sundan ko siya. Ngunit isisiwalat lang niya ito kung sapat ang galing ko para makasabay sa kanya. Gusto niya akong subukan. Nararamdaman ko na gusto niya malaman kung makakasabay ako gamit ang skill ng kanyang angkan and light movement. Pagkatapos, bigla siyang naglaho, isang malabong anino na mabilis na dumaan sa mga palumpong. Inaasahan niyang may iwan niya ako sa alikabok. Hindi ko hinayaang mangyari iyon. Sa isang iglap, nandoon na ako. Lumitaw ako mismo sa dinadaanan niya, ang mukha ko ay tila maskara ng kawalang bahala. Halos mabangga siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nanlaki at nagulat. Hindi niya maunawaan kung paano ko siya nalampasan ng ganoon kadali. Biglang may isang tili na bumasag sa katahimikan ng gubat, umalingaw sa mga sinaunang puno. Biglang sumulpat ang kanyang mga tauhan mula sa mga dahon, nakabunot ang mga espada at nag-aapoy ang galit. Tinanong nila kung ano ang ginawa ko sa binibini ng angkangumon, pinagbabantaan ang buhay ko dahil sa aking kapangahasan. Tiningnan ko sila ng may malamig at matalas na titig, walang sinasabi. Huwag ninyong ibunot ang inyong mga espada, sigaw ni Umunhay sa kanila. Magsiulong kayo, ngayon na, nag-alinlangan ang kanyang mga tauhan, lubos na nalilito. Habang sinusubukan pa nilang intindihin ang kanyang takot, naglaho ako. Kumilos ako sa gubat na parang isang ligaw na espirito, isang mabilis na anino na walang naiiwang bakas. Balik sa campsite, nakatayo si Siolyon kung saan ko siya iniwan. Nakatitig siya sa kanyang mga bakanteng kamay ng may malaki at hindi makapaniwalang mga mata. Ang mangkok ng sabaw na hawak niya kanina lang ay naglaho na parang bula. Lumitaw ako sa tabi niya at kalmadong humigop ng sabaw. Mainit pa ito, hindi pa lumalamig ang sabaw, puna ko. Napatalon siya, halos matisod sa sarili niyang mga paa. Kailan ka pa nakabalik? Hingal niyang tanong. Tumingin siya sa gubat, nagtatanong tungkol sa ibang babae. Darating siya kung kailan niya gusto, sagot ko. Napayuko si Siolyon, medyo malungkot. Ang babae mula sa angkangumon, tunay siyang maganda at kahanga-hanga. Tumanggo ako, sapat nga ang ganda niya para dalhin ang karamihan ng kalalakihan sa kanilang temptasyon. Tiningnan ako ni Siolyon noon, namumula ang mukha habang itinatanong ang hindi may iwasang tanong. Ano ang tingin mo sa akin? Maganda rin ba ako? Tiningnan ko siya ng tapat. Nakikita ko ang kanyang pag-asa pero wala akong puwang para sa pambabala. Hindi ka kasing ganda niya, sabi ko. Bagsak ang kanyang mukha, bakas ang pagkadismaya sa kanyang mga katangian. Napagpasyahan kong ialok sa kanya ang katotohanan ng aking mundo. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang mga magagandang babae. Nalito siya. Bakit? Dahil, sabi ko ng may malamig na boses, ang tukso ng isang magandang babae ay palaging nagtatapos sa kamatayan. Nagmamatsyag si Umunhay mula sa malayo, mabilis ang takbo ng kanyang isip, sigurado na siya ngayon na ako ang master na pumatay sa death squad, ibinulong ng kanyang katulong na kailangan nila akong bantayan ng maigi, napangiti siya, napagtatanto na sa kabila ng kanyang pananaliksik, wala talaga siyang ideya kung anong klaseng tao ako, ang tanging alam niya lang ay pangalan ko. Nagpatuloy ang paglalakbay, papalapit na kami sa aming huling destinasyon, at nagsisimulang sumama ang timpla ng paligid. Mabigat ang hangin, puno ng lumalaking malisya. Maging ang elder ng pamilya Tang, isang taong hindi madaling matakot, ay nararamdaman ang masamang aura sa hangin. Ang tanging natitirang banta, bulong ng master, ay ang Hall of the Black Serpent. Sani ni Elder Tang ay, kilala ko sila. Sa nakalipas na dekada, lumaki sila bilang isang puwersang kayang tapatan ng pamilya Tang. Mabilis ang takbo namin ngayon, mabilis na lumalampas ang kagubatan. Galit na galit ang matanda, kumbinsidong may naganap na leak ng impormasyon sa loob ng kanyang hanay. Pinuntahan ako ni Siolyon upang magbigay babala sa sinabi ni Hang Payo na posibleng may ambush na mangyari. Mayroong 100 sa kanila sa malapit, dagdag ko. Gulat na tiningnan ako ni Umunhay. Maging siya nagmamasid pa rin sa paligid ng aming grupo, ay natigilan sa katumpakan ng aking pakiramdam. Biglang may mga itim na tuldok na sumulpat sa langit.
Tumalon ang mga asasin mula sa itaas ng mga puno na parang nahuhulog na uling. 50 sa kanila ang unang nagpakita, kalmado kung saan. Protektahan ang kargamento. Angle ng Master, iniuutos sa akin na manatili sa likod at protektahan ang mga kargamento. Ang kanyang aura ay sumasabog palabas. Naniniwala siyang sapat na ang kanyang mga piling mandirigma. Lumapit ang kaibigan ko, nagtatanong kung sumasang-ayon ako sa kumpiyansa ng Master. Huwag kang mag-alala, sabi ko, pinapanood ang unang salpukan. Ang panig ng matanda ang mananalo rito. Tama ako, ang mga mandirigmang tang ay parang hill-in ng karne, at ang mga Black Serpent Assassin ng Trigo. Ito ay isang massacre. Pinapanood ni Wumunhai ang pagbagsak ng kanyang mga kakampi ng may lumalaking kaba. Minaliit niya ang pamilya Tang. Mapatla ang kanyang katulong, pinapansin na kahit magpadala pa sila ng 50 tao, matatalo pa rin sila. Kailangan nating umatras, natanto niya, pero nahihirapan siyang mag-isip kung paano magbibigay ng senadoryas ng pag-atres nang hindi namin malalaman. Bigla akong tumugon sa kanyang alalahanin. Kung gusto mo silang balaan, hindi kita pipigilan, wika ko. Halos mahulog ang kanyang katulong mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng purong takot. Gumagamit sila ng secret sound transmission, isang teknik na dapat ay imposibleng marinig ng iba. Hinarap ko ang kanilang titig ng may seryosong tingin.